Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces na Durabox ang katumbas ng halos 9, 10 years namin Christmas decor. Okay, Shadan! So, ganyan ang itsura niya. So, meron din compartment na A for Keme. Kada isang, like this one is white na Christmas light, white wires. Lahat ng mga extension cord sa Pilipinas nandyan. Kasi di ba pag Pasko, may dinuduktong-duktong, may malikot na bata. So, meron tayong acorn. Meron tayong, eto, DIY lang namin to. Christmas cane, kung nakita nyo to last year, this is gawa sa Christmas cane lang siya na parang karton lang yan and then nilagyan namin ng ribbon. Bailey vlog. This is again Mrs. Bailey and today is November 9 of 2010 and it's a Monday! Day 5 na namin to. So ayan, for today's vlog ay ipapasilip ko sa inyo kung paano nga ba ako mag-organize ng aking mga Christmas decor. Siyempre, di ba, importante, lalo na ngayon, konting-konting kebot na lang talaga e Pasko na. So wag na natin pagbakin. Let's get started! May lakad, nagmamadali. So as you can see, ayan na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces na Durabox ang katumbas ng halos 9, 10 years namin Christmas decor. Kasi si Ate Bridie ay 9 years old na eh. So 9, 10 years namin Christmas decor. Ayan na lahat-lahat yun. Ang tip na maibibigay ko sa inyo, kung magsa-start pa lang kayong mag-organize ng inyong mga Christmas decor is number 1, mag-invest kayo sa lalagyan, sa Durabox. Hindi naman ito sobrang mahal, guys. Marami itong mga buy one take one. Abangan yung mga buy one take one na sale sa mall. Usually kapag papasko, or minsan pag mga June, napapansin ko, nagsisale din sila. So abangan nyo. Itong mga to is nakuha ko ng 50% off. So inabangan ko talaga yon. And huwag kayo mag-alala kasi once lang naman talaga kayo bibili nito. Pagkatapos yung bumili, kada taon, hindi naman na kayo bibili. Dahil syempre, isusstore nyo na lang ng isusstore. As long as ingatan nyo lang, guys. Meron akong isang nawasak yung side niyan. Make sure na pag nagsasalansan kayo, make sure na yung pinakamabigat dapat nasa baba para hindi siya makakadagan. Kasi syempre, plastic lang yan. Pag nalagyan ng mabigat yan, is mababasa. So yan, mag-invest kayo sa lalagyan. You can use Durabox, you can use shelves. Alam niyo yung mga nauusong galvanized shelves ngayon, pwede yun. Or kahit yung mga drawers. Mas maganda kasi yung drawers or shelves kasi nakaka-save ng space. As you can see, pag ganito maayos, di ba, maaliwalas, very organized. Kung meron kang kukunin, hindi mahirap. Di ba? Number 2 is, syempre, pag Mrs. Bailey, laging may pa-label. Importante, oh! Wait! No! Not yet! I'm still filming, baby. Kakaloka, may pagtanggal. Bea, no! Please! Please! No! Wait, anak, wait. Mama's gonna explain ka. So, ayan. Number 2 is label. Di ba kahit mag-jowa may label, guys? Ano bang kahalagahan ng label? Kung mapapansin nyo, transparent box naman ito. Diba? Kung ganito talaga, malamang mag-label ka. Kasi, tingnan mo yun. Ano yan? Yung hindi mo kita kung ano nandun. So, importante. Pero for this one, nililabel lang ito na rin. Kasi kahit naman transparent ka, hindi mo pa rin makita or minsan hindi mo matatandaan katulad ko ng memory gap ako. So, minsan, nalilimutan ko kung ano talaga yung nakalagay dito. And minsan, pag may kukunin ako sa isang ganito, ang mangyayari, pag hindi ko alam, bawat isa, ino-open namin para i-check namin if yun talaga yon. So yan guys, maglagay kayo ng label, hindi kailangan maging mahal. Kahit simple lang, this one is print lang namin sa printer gamit yung normal na cotton band and then dinikit lang namin ng scotch tape.
Make it big na lang din para madaling makita. Bold letters para mas madali siyang ma-sight. That's my tip number 2. And tip number 3, syempre, kahit saan namang pagliligpit or organizational tips sa binibigay ko, dapat kada bagay, meron talaga siyang specific na lalagyanan para mas maayos. So, kaya meron for Christmas balls, meron for Christmas lights, meron for Christmas red, decor, pang keme-keme. Okay, so, isa-isahin na natin siya. Yung mga, Christmas balls, others, Christmas table decor, ito yung mga nilalagay sa mesa. Christmas tree accessories, yung mga inilalagay natin sa pang-decor sa Christmas tree natin. Meron tayong Christmas kitchen. Ang daming mga extra sa vlog natin today. So, yung Christmas kitchen, guys, hindi lang naman kasi ako magde-decor sa sala. Yung kitchen ko, gusto ko Christmas feels. Yung microfiber, yung nilalagay, guys, sa unan. Yung parang bulak na ginagawa naming snow, kasi meron akong DIY Christmas village na ginagawa dyan. And then itong hagdan namin, pag Pasko, di ba, pinupuno ko yan ng mga microfiber and nilalagyan ko ng, ng Christmas lights sa loob para mukha siyang parang snow effect. Ililink ko dito yung mga past Christmas house tour natin and mga dapitan vlog natin para makita nyo. Table runner, floor Christmas decor, Christmas wreath, garlands, and keme-keme. So ayun, silipin na natin kada isang Durabox and kung paano ko sila i-organize sa loob ng Durabox. Ano yung Durabox? Okay, so first sa ating Christmas balls and others. Christmas balls others. So as you can see, syempre, more than one ang color ng aming Christmas balls. Meron kaming silver, meron kaming red, meron kaming orange, black. Ginagamitan ko siya ng A4 Keme. Yung ganito siya, yung para siyang lalagyan ng mga folder. Meron ito sa National Bookstore, Japan, Daiso, Shopee, Lazada. Makikita nyo lang, hanapin nyo A4 basket, A4 Keme. Nakalimutan ko talaga kung anong tawag. Basta A4 something siya. Lalagyan siya ng mga A4 na files. Mga pang-office. Maganda rin kasi siyang pang-compartment, diba? Para hindi maghahalo-halo yung kada color. So, isang color for isang ganyan, isang color for isang ganyan, Keme. Next naman, meron din tayong Christmas balls. Asan isa natin Christmas balls? Ito yung isa natin Christmas balls. Dalawa yung lalagyan natin ng Christmas balls. Kasi syempre, medyo madami yung Christmas balls namin. Meron kaming Christmas balls na nilalagay sa Christmas tree. Meron din sa mga garland, meron sa hagdan. Kaya medyo kinailangan ko siyang ilagay sa dalawang Durabox. So guys, as you can see ito, ewan ko kung nakikita sa camera, pero originally, red yan. Red siya na ball. Pero dahil nagpalit kami ng theme last year na black and white, so ginagawa ko lang sa kanya, ang ginagawa ko lang sa kanya is binabalutan ko siya ng tela and then tinatahian, tapos lalagyan mo lang ng mga DIY Keme and then saka mo siya ilalagay sa Christmas tree. O diba, from red, voila, ibang color na siya. And then kung plano ko magpalit ulit sa mga iba pang susunod na taon, ganun at ganun lang din yung gagawin ko. Hindi na ako kailangan bumili ng balls and mako-customize ko pa siya kung ano gusto ko. Katulad ito, checker, diba? So yan yung Christmas balls na black and white. Ang mga decor ko guys, is binili ko siya. Dalawa lang ang pinagbibilan ko niya. Kung hindi dapitan, Divisoria. Ang lapit natin masyado. Doon kasi, mura talaga. Ay, talagang batang ito. Cute mo. Doon kasi mura guys, bumili ng mga Christmas decor. Merong item na mas mura sa dapitan, merong item na mas mura sa Divisoria. So, kailangan yung i-weigh talaga kung saan. Pagkabisado nila guys, madali. Pero pwede naman kayo, kung gusto nyo, dapitan na lang para hindi na maraming... Sabi lang, likod. Later, Brian. Okay, so next naman is ang ating Christmas lights and extension cord. So, nandito lahat ng mga Christmas lights na ginagamit natin sa bakod, sa Christmas tree, sa Keme. Shadan! So, ganyan ang itsura niya. So, meron din compartment na A4 Keme. Kada isang, like this one is white na Christmas light, white wires. Lahat ng mga extension cord sa Pilipinas nandyan. Kasi di ba pag Pasko, may dinuduktong-duktong, may malikot na bata. May dinuduktong-duktong tayo. And then ito is green. Hindi pa ako nakatry bumili sa dapitan ng Christmas light yata. Nakatry na ba? Pero most ng mga Christmas light ko is luma na yan. Galing pa yan guys ng Divisoria. Sa Divisoria, meron kayong makikita as cheap as 50,000 pesos. 50 pesos lang guys. Sobrang mura nun. Pero, I can assure you na safe naman siya for few hours.
matatagal na yung mga Christmas tree ko siguro, ay Christmas light, pwede siyang tumagal ng mga 3 years. Imagine mo, 150 pesos for 3 years. Sulit na yun, guys. Huwag nyo lang siyang hahayaan overnight. Ginagawa ko pag nag-open kami ng, namin ng 6 o'clock, medyo mainit sa Pilipinas, no, guys? Pag nag-open kami ng 6 o'clock, 9 o'clock, off na lahat yan. Hindi pwedeng maiwan kasi syempre, guys, delikado. Alam nyo na, mga sunog-sunog keme. Ang daming nabiburn na cats. Okay, so ganyan natin i-decor, yung Christmas lights natin. Next naman is Christmas floor decor. So, tatanggal-tanggalin ko na naman ito, guys. Alam mo kung ano pang maganda dito, guys. Tingnan nyo, ha? So, ito na yung mga naman natin. Diba? Mostly naman ngayon ng mga hindi na kayo masyadong masistress. Diba? Naglaro. Okay, moving na natin siya. Okay? Yan. Okay. So, mostly naman ngayon, digulong na. So, wag na kayong mag-alala pa. Sulit na yung bayad nyo dyan sa Durabox na yan. I think this one is 700 or 500. Buy one, take one. Magkano? 750. 350? 550. 550. Buy one, take one. Choosy ka pa. Parang 250 na lang. Not bad. Christmas floor decor. Ito yung mga ginagamit namin sa floor. This one is ginalagay namin sa ilalim ng Christmas tree. So, kung black and white, ganyan, white, black. Pag nagpalit ako ng red and white, papalitan ko lang ulit yung ribbon ng red and white. O, diba? Gawa lang sa kahon, binalot ng cotton band ba to o cartolina? Cartolina. Para medyo matibay. And ito naman, ganun din. Nilagyan lang ng mga ribbon. Pwede ka rin gumamit ng tela. O, diba? Matatabi mo pa siya. Pwede mo pa siya ulit magamit for the next years. Guys, as long as makitago nyo talaga siya ng maayos, hindi imposible na magtagal siya ng matagal. Oops! Oops! Okay. Asan ang takip nito? Next naman is table runner. And, huwag ka masyadong baba, ma. Baba tayo. Table runner and, namatay ang ilaw. Sorry po for the trouble. Medyo nagdilim ang paningin. Ayan. Technical. Saan ko kinakabit ba? Ayan pala. Okay. Okay, tuloy ang laban. Guys, vlogger life ko yun talaga. Mahirap mag-film. Pero mas mahirap kasi pag putol-putol. Kaya ako hindi na ako nag-e-edit. So, table runner and throw pillow. Ano ba tong mga to? Ito yung mga nilalagay sa mesa. Yan, mga table runner. Ano ba itsura ng table runner? This one is table runner ba to? Ito, table runner. Hindi. Throw pillow to. Ito. Table runner to, guys. Ganyan lang siya. Alam niyo ba, ginagawa namin para mas makatipid kami. Kasi magkano mga table runner sa mall or even sa mga online. This would cost you 300. Alam mo, ginagawa ko, bumibili ako ng tela sa Divisoria, specifically sa Ilaya, or sa... Ano nga yung street na yun? Tabora or Ilaya. Bumibili ako para terno-terno pa siya. So kung ano yung tela ng anong tela ng pang-ilalim ng Christmas tree ko, anong tela ng throw pillow ko, anong tela ng table runner ko, the same. Sobrang mura lang. Magkano lang isang yard nito? 50? 60, di ba? Meron pa pag sobrang gusto mo, yung mga Moraita, mga 20. And even yung throw pillow, guys, ginagawa lang rin, DIY. Ayan, ang halata ng DIY kasi hindi masyado na tinatahi. Carry bam-bam lang. May makina kasi ako kaya madali. Pero kahit siguro kahing kamay kaya yan, at least hindi na kayo bibili ng throw pillow. Magkano throw pillow sa mall, diba? Kung gusto nyo ma-customize yung team nyo. 120. Ha, mga... 120. Uy, baka mas mahal pa sa 100, diba? 120. Hindi lang. Okay, next is yung microfiber. Alam niyo na yung microfiber na yan? Yan yung ginagamit natin as snow sa ating DIY Christmas village. Yung ginagawa ko kasi, guys, di ba? Bumili ako sa dapitan ng mga figurines na parang mga Christmas village. And then ako na lang ang nag-assemble. Mas makakamura ka pa kasi. And then yung ginagawa ko, yung snow effect is yung microfiber. And then kapag Christmas kasi, nilalagyan ko yan buong hagdanan namin ng microfiber at nilalagyan ko ng Christmas light sa loob. O diba, parang snow effect siya. Gusto siya ng mga bagets, yung ganong effect. Ililink ko dito sa description box yung mga past Christmas tour natin para makita nyo naman kung ano yung decor namin ng mga nakaraang taon. Okay, next is Christmas floor. Tapos na to.
Christmas table. For the Christmas table, ito lang yung mga nilalagay namin sa mga ibabaw, mga display. So, mix na to ng may green, may red, may carousel. Ito galing to ng dapitan. And then ito guys, ang ginagawa namin, ito kasi dati to red. Yan, red siya. Saan siya? Yan, red siya. And then, para sumabay sa team, binabalutan lang din namin ng same na tela. Para uniform na. So yan, ay collection na yan ng maraming taon. May mga iba nang nabasag si Brielle, kasi nung mga bata-bata pa siya. Pero guys, talaga, kapag nitago nyo siya ng maayos, guys, magagamit nyo siya ng mas matagal. Christmas accessories is, oops, medyo mabigat ito eh. Ang Christmas accessories, ito yung mga nilalagay natin sa ating Christmas tree. So, meron tayong acorn. Meron tayong, ito, DIY lang namin to. Christmas cane, kung nakita nyo to last year, this is gawa sa Christmas cane lang siya na parang karton lang yan eh. And then, nilagyan namin ng ribbon. And then, yung sa cherry, nagkat ako ng leaves. And then, nilagyan ko. Para lang may drama lang siya. Diba? Mas customized pa. And then, this one is galing ng dapitan yung, yung pinakadahon. And then, ginawan ko lang din ng konting DIY para lang mas maarte. So, perfect for silver and red. And, as you can see, kada isang ganyan, isang laman lang din. So, dito yung mga acorn, dito yung mga keme, dito yung mga leaves. For the acorn, ganun din. May mga time na nag-silver kami. So, yung mga brown lang kinulayan namin. So, kung anong team, is spray paint lang. Yun guys, ang isang tip na maibibigay ko sa inyo. Kung gusto nyo makatipid, pwede nyo silang kulayan using spray paint. Okay. Next naman is ang ating kitchen. Nakalagay dito, Christmas kitchen guys. Kasi, hindi lang naman sa sala tayo nagde-decor. Siyempre, pati kusina natin kasama sa ano yan, di ba? Pasko, pack-you-feel. So, siyempre, pati yung mga natin, pot holder, rin, pampasko para maarte. And then, yung mga basahan natin, yung mga basahan sa kamay, mga, anong tawag dito? Ito ay yung table napkin, panlagay sa panlagay sa ref. And may mga maaarting lalagyan ng cookies. Diba? Makikita niyo yan pag display na natin. And then ito is DIY lang din to. Dito pinapasok yung napkin. Table napkin. And then yan. Para terno lang sa tea. Meron din tayong mga ginagamit na mug na pampasko. At least nasa isang lalagyan lang siya. Pag may hahanapin ka na pang kitchen, dito lang. Diba guys? Mas maayos. Mas hindi nakaka-stress. Ako, importante sa akin yung hindi ako nasi-stress. Kasi syempre tayong mga nanay, ang dami na natin ginagawa, di ba? Tulong na lang natin sa sarili natin yun guys, kapag ganyan, mag-invest na tayo sa mga maayos na pang-organize para mabawasan yung mga stress below natin. Balik na ito. Di ba hindi mahirap magbalik? Kasi gano'n lang siya. Okay. Last po! Three. So, last three natin ay Christmas red. Ganun lang din yung ginawa namin. Dati siyang green. Kinuyalayan natin ng silver. Yan. And then, hindi na natin bubukulatin itong dalawa. Christmas garland lang ito at saka floor decor. Ay, yung mga garland yung mga nilalagay namin sa mga pinto, guys. And, balak ko din yung i-spray paint. Kasi, yun white and green. Bala kong lagyan ng spray paint na color black siguro. Hindi ko pa masagot. Pero magde-decor na siguro kami pag natapos na kami magpintura in the next week or so. Basta bago mag-December, kailangan naka-up na yan para F na natin ang Pasko Paksiw season, diba? So I hope na nag-enjoy kayo silipin ng aking mga Christmas decor. And sana nakakuha kayo ng mga tips and hacks kung paano nyo nga ba i-organize ang inyong mga Christmas decor. So thank you so much! Please don't forget to click on the subscribe button below. Click nyo na rin yung bell sa tabi para notified kayo kasi ngayon parang ang daming tayo mag-vlog, diba? Dahil nga quarantine. We are now on the 8th month na ba tayo? 7-8 month na ng quarantine season. The first 5, tambay-tambay, diba? Sobrang dinadama. Ngayon, medyo slowly back on track na tayo. Nakakapag-vlog, nakakapag-livestream. Again guys, you can catch me on Lazada. Lazada live streamer na po ako. So, pwede nyo akong mapanood sa live every Monday to
Friday, 3 p.m. and then Saturdays and Sundays. Cook with me yun lagi pag Saturdays and Sundays, 11 a.m. guys. So, huwag niyong kalimutan to follow my social media accounts at Emmings Bailey sa Instagram, Mrs. Bailey sa Facebook. Thank you so much and magkita-kita tayo hanggang sa